pakiusap po, kinakailangan natin ng sapat na bilang sa Senado. Sapagkat ang nasusunod na pag-atake nila ay ang huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kanilang katapatan ay hindi sa isang politiko, hindi isang partido, kundi sa inyo, sa Republika ng Pilipinas. Ngayong taon, napakaraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong pagdating sa isyong medikal. Alam ninyo, zero budget ang binigay nila sa PhilHealth. Hindi nila pinondohan ng PhilHealth. Pera ninyo yon. Paano kung merong magkasakit sa atin? Paano kung merong magkasakit at mangailangan ng hospitalization sa ating mga kamag-anak? Alam naman po natin na karamihan sa ating mga Pilipino, we are just one hospital bill away from poverty. Pag may nagkasakit sa ating kamag-anak o kaya tayo mismo, tayo ay mauobligang mangutang. At yung utang na yan, hindi libre yan. Yan ay may interes at pagsisikapan nating bayaran. Bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth? Nasaan ang pera ng sambayan ng Pilipino? Nauuwi sa akap. Alam ninyo, ako na ho ang makikiusap sa inyong lahat. Pagka merong politiko na mamimigay sa inyo ng akap, pakiusap ko, parang awa nyo na. Tanggapin ninyo sapagkat yan ay pera ninyo. Huwag tayong magpapabudol at tatanggap o titingin o tatanaw ng utang na loob sa mga politikong yan. Hindi dahil katulad nila tayong mga ingrato. Hindi. Sapagkat matatalino na ang mamamayang Pilipino, alam natin, yang akap na yan ay pera ninyo, pera ng mamamayang Pilipino, kunin ninyo. Alam mo ninyo, may nakapagsabi sa akin, maaaring biro, maaaring totoo. Pag sila-sila na lang daw, yung mga tiwaling politiko nag-uusap, nagtatawanan, tuwan-tuwa ang mga binibigyan natin ng akap. Hindi nila alam, kakapiranggot lang yan nang napupunta sa ating bulsa. Kaya pala ang tawag nila, pag sila-sila na lang daw ang nag-uusap, ang ibig sabihin pala ng akap, ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang akap. Nakikiusap din ho ako sa inyo. Pag may mamimigay ng AIX, especially now, between now and on election day, pag may mamimigay sa inyo ng AIX o kung anumang ayuda, pakiusap ko, tanggapin ninyo. Subalit, uulitin ko, huwag kayong tatanaw ng utang na loob sapagkat yan ay pera ninyo, pera nating mga Pilipino. Huwag kayong magpapabudol muli. At ang pagtanggap po ninyo ng akap at AIX, hindi po niyan dapat kapalit ang inyong pagkatao, ang inyong dangal, ang inyong dignidad, ang inyong boto, at higit sa lahat, ang kinabukasan ng pamilya ninyo, ng pamilya Pilipino at pamilya ng mga darating pang salinlahi. Ito rin ang dahilan kung bakit natin hinabla ang gobyerno. Sapagkat na-discover natin sa proseso ng pagpasa at pagbalangkas nila ng ating taunang budget, ang ginawa nilang basihan ay yung tinatawag na Bicameral Conference Committee Report. Na-discover ko ho, kasama si Congressman Sid Ungap ng Davao, at kasama si Pangulong Duterte, na yung kanilang Bicameral Conference Committee Report, punong-puno ng blanco. 28 items ay blanco. Pagka sinuma mo yung 28 items na yan, ang halaga po ng lahat ng yan ay 241 billion pesos.
Yan ay pera ninyo. Kung may nawawalang 241 billion pesos, paano sila nakapagpasa ng 6.326 trillion pesos? Kanya ating ito hinabla dahil maanumalya ang ating taunang budget. Tayo po'y sinesenyasan niya na tayo may 5 minuto. Pagpamanhin ninyo sapagkat ang bansa natin ay nahaharap sa napakaraming seryosong problema na kinakailangan ng seryosong solusyon mula sa mga seryosong tao na senador ng Duterte. I love you, attorney! Kinakailangan alam ninyo itong mahalagang usaping panlipunan. Huwag nating ibenta ang ating dangal, ang inyong dignidad at ang inyong pagkatao. Yes! Ang boto ay sagrado, ang mandato ninyo ay sagrado. Kanya sana makikiusap umili ako. Pagdating ko ng May 12, kinakailangan nating itama ang maling direksyon ng ating bansa. Ang ating bansa ay tumatahak sa maling direksyon. At pag mali ang ating direksyong tinatahak, hindi ninyo maaaring asahan na tayo ay makakarating at makakapunta sa ating nais na destinasyon. Subalit may panahon pa. Magtatatlong taon pa lamang ang Marcos administration. Ang inutang nito ay mahigit sa 4 na trilyong piso na. Babayaran ninyong lahat yan kasama ako. Yan ay pera natin. At ito'y katotohanan. Ang utang ng Pilipinas sa ngayon ay halos 17 trillion pesos na. Pag yan ay pinaghati-hati natin sa 110 million Filipinos, lahat tayo ngayon dito, magbabayad pati polis, pati militar. May pagkakautang tayong lahat nang hindi bababa sa 142,000 pesos bawat isa. Yan ang masaklap na katotohanan. Kanya pagdating ng May 12, pakiusap ko sa inyo. Nais ko lamang makita yung mga kamay nang nais makauwi si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Kung nais po ninyo na may pagtanggol at may uwi natin si Tatay Digong, pakiusap ko po sa inyo, vote straight Duterte. Andito ho lahat, tulungan natin si Senador Marites Mata. Huwag nating kalilimutan, Senador Attorney Raul Lambino. Ang mahusay na mambabatas, Senador Dante Marcoleta. Ang aking kaibigan, ang totoong tao, Senador Philip Ipe Salvador. Siyempre, wag nating kalilimutan, ibabalik natin sa Senado si Mr. Malasakit, Senador Bongo. Wag din natin kalilimutan ang isa pang Bisaya, Senador Tony J.B. Hinlo. Andito rin si Senador Attorney Jimmy Bondok. Siyempre, si Senador Bato de la Rosa. At huwag nating kalilimutan, number 53, Senador Pastor Apollo Iboloy. Kailangan po natin ng sapat na numero sa Senado. Pakiusap po, kinakailangan natin ng sapat na bilang sa Senado. Sapagkat ang nasusunod na pag-atake nila ay ang huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi lamang pera ng sambayan ng Pilipino ang pinakikialaman nila. Pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nais na rin nilang nakawin sa inyo. Huwag tayong pumayag ating itong labanan. Kinakailangan natin ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte. Magagawa ho natin yan sa tulong ninyo pag hinatid ninyo ang buong Duterte sa Senado.
salamat. At sana ho, wag rin ninyong kalilimutan ang inyong lingkod, number 56 po sa balota. Rodriguez! 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 Number 56 po, madaling tandaan, 5'6". 5'6". Hindi po utang, 5'6", hindi po pautang, 5'6", hindi po pabigat, kundi 5'6", kolektibong puhunan nating mga Pilipino tungo sa mabuting lipunan. Muli ho, ako po ay si Atty. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat. Rodriguez! Rodriguez! Senado. Rodriguez! Kung meron ng isang tao na gusto ko sa Senado, talagang totoo yan galing sa puso ko kasi kilala ko at mahusay, magaling, guwapo, isa lang ang asawa, wala nang iba. Si Vic Rodriguez. Huwag niyo kalimutan. Magaling, matalino, guwapo, nakumbaga. Ambul. Hindi babaero ha. Baba. Makumbaba. Vic Rodriguez. Walang talo. Matalino, mabait, at honest. Matalino, mabait, maisog, Atty. Vic Rodriguez! 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 Wow! Grabe! Nakakamangi ang suporta dito sa Southern Leyte! Kaya, mga Southern Leyteños, tandaan natin yung sinabi